Flor, itigil mo ang pag-iyak na yan. Nakakadiri. Ikaw ang pumatay sa anak ko dahil sa ambisyon mong maging abogada. Pinabayaan mo si Diego habang nagpapakasasa ka sa pag-aaral at heto ang napala natin. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng penthouse. Malamig, walang bahid ng awa at puno ng pandidiri. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nasa loob pa ng kanilang maliit na kusina si Flor. Ang bango ng niluluto niyang sinigang na baboy ay humahalimuyak pa sa hangin. Ang paboritong ulam ni Diego na inihanda niya bilang sorpresa. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakapatong ang isang gintong tropeyong kumikinang sa ilalim ng bumbilya, ang katibayan na siya ang nanguna sa bar exam sa buong bansa. Iyon sana ang munting alay niya para sa 5 taon ng pagtitiis, ng paglalaban ng damit ng ibang tao, at ng pagtitipid sa bawat sentimo para lang maitawid ang pag-aaral nila ni Diego sa kolehiyo. Ngunit ang tropeyong yon ay naiwan sa loob ng kanyang bag, na balot ng dilim, habang siya ay nakatayo ngayon sa gitna ng isang marangyang silid na hindi sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Amara Santillan ay humahalo sa malansang amoy ng kamatayan. Sa ibabaw ng malapad na kama, nakahandusay si Diego, ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong buhay na wala ng hininga at may bakas pa ng bula sa gilid ng labi dahil sa sobrang dosis ng gamot. Hindi pa man nakakaahon si Flor mula sa pagkagulantang sa nakitang kataksilan ng asawa, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang pagbaon ng mga mamahaling singsing ng kanyang biyenan sa kanyang balat. Nag-init ang kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib. Makinig ka sa akin, Flor. Isang hamak na labandera ka lang na pinulot namin sa putik. Utang mo sa amin ang bawat hibla ng damit na suot mo. Muling bulyaw ni Doña Consuelo habang dinuduro ang kanyang noo. Ngayong gabi, dito namatay si Diego sa bahay natin dahil sa sobrang pagtatrabaho. Iyan ang sasabihin mo sa mga pulis. Iyan ang katotohanang paninindigan mo kung ayaw mong mabulok sa kulungan bilang pumatay sa asawa mo. Napaluhod si Flor sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo dahil sa paglalaba para sa kinabukasan ni Diego ay nanginginig ngayon sa takot at pait. Tumingin siya sa malamig na bangkay ng asawa. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Diego, tila ba mas pinili pa nitong mamatay sa piling ng iba kaysa harapin ang tagumpay na pinaghirapan nilang dalawa. Ang bawat patak ng luha ni Flor ay tila kumukulong asero na pumapaso sa kanyang mga pisngi. Ang katahimikan ng gabi ay nilalamon ng malakas na dagundong ng kulog sa labas, tila nakikiramay sa pagguho ng kanyang mundo. Ang tropeyong bitbit niya sa kanyang bag ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang simbolo ng tagumpay na wala ng saysay sa harap ng ganitong uri ng pagtataksil. Sa bawat sandali na lumilipas, nararamdaman ni Flor ang pagkakabit ng mga invisible na tanikala sa kanyang mga pulso. Ang pamilyang Vargas, ang pamilyang itinuring niyang kaligtasan, ang siya palang magiging pinakamalupit niyang piitan. Bakit ang tamis ng tagumpay ay biglang naging lasa ng abo sa aking dila? Ito ba ang kapalit ng bawat pawis at sakripisyo ko para sa lalaking ito? Sa gitna ng karangyaan at kasinungalingang bumabalot sa silid na ito, naramdaman ni Flor ang unti-unting pagkamatay ng kanyang dating sarili. Ang dating mahinhin at masunuring asawa ay unti-unting nilalamon ng isang madilim na kawalan. Inabot ni Doña Consuelo ang isang pirasong papel at isang panulat. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at banta. Lagdaan mo ito. Ibigay mo ang iyong katahimikan kapalit ng iyong kalayaan. O gusto mong mabulok sa hirap habang ang pangalan ng tatay mong pumanaw ay kakaladkarin ko sa putik? Tumingin si Flor sa papel pagkatapos ay sa madilim na bintana kung saan ang ulan ay tila walang katapusang luha ng langit. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay parang isang basong kristal na nahulog at nadurog
sa libu-libong piraso. Magagawa ko bang lunukin ang lahat ng ito para sa isang utang na loob na kailanman ay hindi ko naman hiniling? Hanggang kailan ako mananatiling bilanggo sa anino ng kanilang kasalanan? Nanginginig ang kanyang kamay habang papalapit ang dulo ng panulat sa papel, habang sa labas, ang huling ningning ng pag-asa ay tila tuluyan ng nilamon nang nagbabadyang unos lechong. Huwag kang lalabas ng silid na ito, Flor. Sa paningin ng mundo, ikaw ay isang asawang nagluluksa at hindi isang abogadang nagmamayabang. Manatili ka rito sa dilim kung saan ka nararapat. Ang utos ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkabilanggo. Isinara ang pinto ng silid at ang tunog ng pag-ikot ng susi mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na nag-iwan kay Flor sa gitna ng isang marangyang libingan. Ang silid na ito, na puno ng mga mamahaling muebles at malalambot na kurtina, ay biglang naging mas masikip at mas nakakasakal kaysa sa maliit na barong-barong na kinalakihan niya sa Leyte. Sa labas ng mansyon, naririnig ni Flor ang ingay ng mga sasakyan at ang bulong ng mga taong dumadalaw sa burol ni Diego. Ngunit sa loob ng kanyang silid, ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling hininga na tila unti-unting nauubos. Binuksan niya ang telebisyon sa mahinang volume at doon ay sumambulat sa kanya ang mukha ni Doña Consuelo na umiyak sa harap ng mga kamera. Ang aking anak na si Diego ay namatay dahil sa pagod at stress, wika ng matanda, habang nagpapahid ng pekeng luha gamit ang isang lace na panyo. Masyado siyang naging mapagmahal sa kanyang asawa na sa kasamaang palad ay mas inuna ang kanyang personal na ambisyon kaysa sa pag-aalaga sa tahanan. My poor son sacrificed everything, but it was never enough for her. Napahawak si Flor sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga linta na sumisip-sip sa kanyang dangal. Pinagmumukha siyang halimaw sa harap ng buong bansa. Siya ang ginawang may sala sa pagkamatay ng lalaking nagtaksil sa kanya. Ang gaslighting na ito ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya noong isang gabi. Tila ba unti-unti siyang binubura ng pamilyang Vargas, kinukuha ang kanyang boses at pinapalitan ng kanyang katotohanan ng isang kasinungalingang masarap pakinggan ng publiko. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang gutom ay nagsimulang kumalam sa kanyang sikmura, ngunit walang sino man ang nagdala sa kanya ng pagkain. Tila balak siyang patayin sa gutom at sa lungkot sa loob ng gintong rehas na ito. Isang mahinang kaluskos sa ilalim ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Isang maliit na plato ang dahan-dahang itinulak papasok mula sa siwang sa ilalim. Nakalagay doon ang isang dakok na bahaw na kanin at isang kurot ng asin. Sa gilid ng plato, may isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na halos hindi mabasa. Kumain ka, Flor. Kailangan mong magpakatatag para sa katarungan. Ito ang munting kilos ni Yaya Lita, ang matandang nanilbihan sa pamilya Vargas simula pa noong bata si Diego. Dinampot ni Flor ang malamig na kanin gamit ang kanyang mga daliri. Ang bawat subo niya ay may kasamang alat ng kanyang sariling luha. Ang simpleng pagkain na ito, na mas mahirap pa sa kinakain ng mga aso ng mga Vargas, ay nagpaalala sa kanya kung sino talaga siya. Hindi siya isang biktima, hindi siya isang mahinang labandera. Siya ay si Flor Navarro, ang tukwa ng bar exam, at ang dugong na nananalatay sa kanya ay galing sa isang amang marangal na nagtrabaho hanggang sa huling hininga. Tumayo si Flor at lumapit sa pinto. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Ang ingay sa ibaba ay humupa na, hudyat na ang mga bisita ay nagsialis na. Ngunit mula sa dulo ng pasilyo, sa loob ng opisina ni Doña Consuelo, ay may narinig siyang isang tunog na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang hagikhik, isang malandi at masayang tawa na hindi kailanman manggagaling sa isang inang nagluluksa. Don't worry, tita.
Masyadong tanga si Flor para malaman ang totoo. Iyak lang siya ng iyak doon sa kwarto. Habang tayo ay nagdiriwang, ang boses ni Amara Santillan ay puno ng panunuya at tagumpay. Nanigas si Flor sa kanyang kinatatayuan. Ang tawa ni Amara ay sinundan ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Isang boses na dapat ay wala na. Isang boses na dapat ay baon na sa ilalim ng lupa. Pagod na rin akong magpanggap na patay, Mami. Kailan ko ba pwedeng itapon ang basurang yon sa labas ng mansyong ito? Ang pintig ng puso ni Flor ay tila tumigil. Ang katotohanang akala niya ay masakit na, ay may mas malalim at mas madilim pa palang sikreto. Ang kamatayan ni Diego ay hindi lang isang trahedya, kundi isang sadyang palabas kung saan siya ang ginawang bida sa isang madugong dula-dulaan. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao habang nakakuyom ang kanyang mga palad. Paanong ang lalaking iniyakan ko ay kasama ngayon ng kanyang kabit at ng sarili niyang ina, habang pinagtatawanan ang aking paghihinagpis. Tumingin si Flor sa madilim na sulok ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang nagliyab sa isang kakaibang uri ng liwanag. Hindi na ito luha ng pagdurusa, kundi apoy ng isang nagbabadyang paghihiganti. Anong uri ng kadiliman ang bumabalot sa pamilyang ito na kaya nilang gamitin pati ang kamatayan para lang sa pera at kapangyarihan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Diego para lang tuluyan akong wasakin? Huwag mong kalimutan, Diego. Ang yaman na tinatamasa mo ngayon ay nabili ng katahimikan ng isang patay na manggagawa. Kaya huwag kang pakasisiguro sa iyong bawat hakbang. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Consuelo na narinig ni Flor mula sa kabilang panig ng pinto ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang utak. Nanatili siya ng nakadikit sa malamig na pader. Ang kanyang dibdib ay nagbabaga sa halo-halong emosyon. Ang manggagawang tinutukoy ng kanyang biyenan, walang ibang pwedeng maging ito kundi ang kanyang yumaong ama. 5 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang tatay sa isang aksidente sa konstruksyon ng Vargas Land. Ang pamilya Vargas ang tumustos sa lahat, mula sa ospital hanggang sa libing. At sila rin ang nagbigay ng scholarship kay Flor para makatapos ng abogasya. Akala niya noon, ang kanilang tulong ay isang dalisay na pagkilos ng kabutihan. Ngayon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, napagtanto niya na ang bawat pisong ibinigay nila ay may kasamang laso ng panlilinlang. Lumapit si Flor sa isang lumang cabinet sa sulok ng silid. Isang cabinet na puno ng mga gamit na hindi na ginagamit sa mansyon. Sa kanyang desperasyon na makahanap ng anumang kasagutan, hinalughog niya ang mga kahon. Ang kanyang mga daliri ay nadumhan ng makapal na alikabok, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kurtina, may nakapa siyang isang maliit at matigas na bagay, isang lumang relo. Ang relong suot ng kanyang ama noong araw na mamatay ito. Ang salamin ng relo ay basag-basag at ang mga kamay nito ay nakahinto sa ganap na 10:00 ng gabi. Bakit narito ito? Bakit nasa loob ng mansyon ng mga Vargas ang relong ito sa halip na ibinigay sa kanya bilang alaala? Ang bawat gasgas sa metal ng relo ay tila sumisigaw ng isang katotohanang pilit ibinaon sa limot. Ramdam ni Flor ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang relong iyon, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang ama. Ang alaala ng kanyang tatay, isang taong puno ng dangal, kahit hikahos sa buhay, ay biglang nabalot ng anino ng pagdududa. Naalala niya ang sinabi ng mga pulis noon, nawalan siya ng balanse. Ngunit sa relong ito, nakita ni Flor ang bakas ng isang marahas na pagkakahawak. Ang mga strap ay tila sa pilitang hinila. Nang muling busisihin ni Flor ang kahon, may nakita siyang isang selyadong sobre na may tatak ng confidential. Sa loob nito ay mga larawan ng site ng konstruksyon at isang maikling ulat
na hindi kailanman nakarating sa korte. Doon ay nakasaad ang tungkol sa mga substandard na materyales na ginamit sa gusali. Mga materyales na inaprobahan ni Diego Vargas mismo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ay hindi lamang isang taksil na asawa. Siya ay isang mamamatay tao na kumuha ng buhay ng taong pinakamahal ni Flor upang mapagtakpan ang kanyang sariling kasakiman. Isinandal ni Flor ang kanyang ulo sa kabinet. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang dinadama ang hapdi ng katotohanan. Ang bawat tulong na natanggap niya, ang bawat utang na loob na isinusumbat sa kanya ni Doña Consuelo ay mga patak ng dugo ng kanyang sariling ama. Bakit ako naging ganito kabulag? Paanong ang isang taong nag-aral ng batas ay naging biktima ng ganitong uri ng kawalang katarungan sa loob mismo ng kanyang sariling tahanan? Ang dilim sa paligid niya ay tila naging mas malapot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang bawat bulong ng nakaraan ay naging isang sigaw ng paghihiganti sa kanyang pandinig. Ang relong hawak niya ay hindi na lamang isang alaala. Ito na ang kanyang magiging kumpas patungo sa hustisya. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng susi ang narinig niya mula sa pinto. Mabilis niyang itinago ang relo at ang sobre sa loob ng kanyang damit. Isang anino ang pumasok sa silid. Bit-bit ang isang tray ng pagkain, ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Flor. "Ma'am Flor, kailangan niyo pong mag-ingat," bulong ni Yaya Lita. Ang boses nito ay puno ng takot. May mga bagay na mas mabuting hindi niyo na lang alam. Tumingin si Flor sa matanda. Ang kanyang paningin ay matalas at puno ng determinasyon. "Huli na ang lahat, Yaya. Alam ko na ang lahat ng amoy ng bulok sa bahay na ito." Bago pa man makasagot ang matanda, isang puting papel ang dahan-dahang nahulog mula sa siwang ng bintana. Tila inihulog ng isang taong nagtatago sa labas. Mabilis itong dinampot ni Flor. Sa loob ay may nakasulat na isang pangungusap sa pulang tinta. "Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Magtanong ka tungkol sa Flor 13. Sino ang taong ito na nagtatangkang tumulong sa kanya? At anong misteryo ang nakatago sa 13 palapag ng gusaling kumitil sa buhay ng kanyang ama?" Dito sa mga pahinang ito, nakabaon ang huling hininga ng dangal ng aking ama. Ang bulong ni Flor ay halos hindi marinig. Nalulunod sa bigat ng katahimikan sa loob ng silid-aklatan ng mga Vargas. Gamit ang isang maliit na susi na kinuha niya mula sa bulsa ni Yaya Lita, nang hindi nito napapansin, nagawa niyang makapasok sa santuwaryo ng kasamaan ni Doña Consuelo. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay tila amoy ng mga naaagnas na sikreto. Sa ilalim ng malapad na mesa, may isang lihim na lansa ang kanyang nakapa. Sa isang mahinang pagatungal ng kahoy na kumikiskis sa sahig, bumukas ang isang maliit na drawer. Doon, sa loob ng isang itim na folder, nakita niya ang mga dokumentong magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang pamagat ng proyekto ay Serenity Heights. Ito ang gusaling kinalalagyan ng 13 palapag kung saan nahulog ang kanyang ama. Ngunit hindi ang mga blueprint ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Flor, kundi ang isang sulat kamay na memorandum na may lagda ni Diego Vargas. Gawa ng paraan ng ingay ni Mang Navarro. Masyado siyang maraming alam tungkol sa mga bitak sa pundasyon. Hindi tayo pwedeng maantala. Ang mga salitang iyon ay parang mga uod na gumagapang sa balat ni Flor. Hindi lamang aksidente ang nangyari. Ang kanyang ama ay hindi nahulog dahil sa kapabayaan. Siya ay sadyang inalis sa landas dahil sa kanyang katapatan bilang isang manggagawa. At ang lalaking pinakasalan ni Flor, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin sa hirap at ginhawa, ang siyang nag-utos ng pagpaslang na iyon. Naramdaman ni Flor ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat halik ni Diego, ang bawat haplos nito
Sa nakalipas na 5 taon, ay tila mga bakas ng dugo na ngayon ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pinakasalan siya ni Diego, hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang manatiling malapit ang kaaway, upang masigurong walang sino man mula sa pamilya Navarro ang maglalakas loob na mag-ungkat ng katotohanan. Sa sobrang hapdi ng kanyang nararamdaman, mabilis niyang kinagat ang kanyang ibabang labi, mariin, hanggang sa malasahan niya ang malapot at malansang lasa ng dugo sa kanyang dila. Iyon ang tanging paraan upang pigilan ang isang malakas na sigaw na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang sakit ng kanyang labi ay walang-wala kumpara sa pagkakauukan ng kanyang puso sa katotohanang siya ay namuhay sa piling ng isang demonyo. Ginamit mo ako, Diego. Pagtangis niya sa kanyang isipan habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga dokumento na nag-iiwan ng mga basang bakas sa papel. Ginawa mo akong asawa para lang maging busal sa aking bibig. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang leeg. Isang mahinang tunog ng paghakbang ang narinig niya mula sa pasilyo. Hindi ito ang mabagal at mabigat na hakbang ni Doña Consuelo at hindi rin ito ang paika-ikang lakad ni Yaya Lita. Ito ay isang mabilis, matikas at pamilyar na indayog ng paglalakad. Mabilis na isinara ni Flor ang folder at ibinalik ito sa lihim na drawer. Sumisid siya sa likod ng makakapal na kurtinang pelus na nakasabit sa bintana. Pilit na pinatitigil ang kanyang nanginginig na paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa isang paparating na panganib. Mula sa maliit na puwang sa pagitan ng mga kurtina, nakita niyang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok sa silid. Ang liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana ay tumama sa mukha ng taong yon. Nanigas si Flor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Doon, nakatayo sa gitna ng silid ay si Diego Vargas. Buhay na buhay. Wala ang maputlang kulay ng kamatayan na nakita niya sa penthouse. Ang kanyang asawa ay may hawak na baso ng alak. Ang mga mata nito ay malamig at puno ng kasamaang tila ba ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang mapanlinlang na tagumpay. Naglakad si Diego patungo sa mesa. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig na tila isang halimaw na nag-aabang ng mabibiktima. Huminto siya sa mismong harap ng pinagtataguan ni Flor. Tanging ang manipis na tela ng kurtina ang naghihiwalay sa kanila. Bakit ang isang patay ay tila mas masigla pa kaysa sa mga taong kanyang iniwan? At hanggang kailan ako mananatiling isang anino sa sarili kong buhay habang ang mga pumatay sa aking ama ay malayang humihinga sa aking paligid? Huwag kang hihinga, Flor. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog na magtuturo sa kinaroroonan mo. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Flor ay tila naging yelo sa lamig habang nakatitig siya sa anino ni Diego na gumagalaw sa kabilang panig ng kurtina. Ang amoy ng alak at ang mahinang pag-ikot ng baso ay tila isang ritual ng demonyo. Pagkuway narinig niya ang pagbukas at pagsera ng pinto. Umalis na ang asawa niyang dapat ay nasa loob na ng kabaong. Nang masiguro niyang wala na ang panganib, dahan-dahang lumabas si Flor mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo, nanginginig at halos hindi siya kayang itayo. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang matalim na liwanag ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ang takot ay pinalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Kinaumagahan, isang delivery rider ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Sa gitna ng mahigpit na seguridad, nagawa nitong makapasok dahil sa dala nitong mga dokumento para sa legal department ng Vargas Land. Sa likod ng helmet at suot na uniforme, ang rider ay walang iba kundi si Gabriel, ang kaklase ni Flor sa law school na palaging nakikipagkompetensya sa kanya sa pagiging top isa, ngunit lihim na humahanga sa kanyang tibay. Nang magtagpo ang kanilang mga landas sa hardin, sa ilalim ng malalagong dahon ng bougainvillea, ay mabilis ang naging palitan ng mga salita.
Inabot ni Gabriel ang isang makapal na bar reviewer na libro kay Flor. Flor, are you sure about this? Masyadong dangerous ang ginagawa mo. Bulong ni Gabriel. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Flor sa mga mata ng kaibigan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. The case is not yet closed, Gabriel. I'm filing a motion for reconsideration laban sa tadhana. Ang kailangan ko lang ay ang burner phone na nasa loob niyan. Don't let them see you again. Objection sustained, Flor. Mag-iingat ka. I'll be your eyes and ears sa labas. Sagot ni Gabriel bago mabilis na tumalikod at sumakay sa kanyang motor. Ang tunog ng makina ay unti-unting naglaho sa malayo. Bit-bit ang libro, bumalik si Flor sa loob ng mansyon. Hindi siya dumiretso sa kanyang silid, kundi sa opisina ni Doña Consuelo. Alam ni Flor na upang manalo sa larong ito, kailangan niyang maging pinakamagaling na aktres sa balat ng lupa. Pagpasok niya, nakita niya ang matanda na seryosong nagbabasa ng mga ulat ng stock market. Dahan-dahang lumapit si Flor. Nakayuko ang ulo at ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Lumuhod siya sa paanan ng kanyang biyenan. Isang kilos ng pagsuko na alam niyang gustong-gusto ng matanda. Mama, patawarin niyo po ako. Ang boses ni Flor ay gumaralgal, puno ng pekeng pagsisisi. Nabulag po ako ng aking ambisyon. Tama po kayo. Naging pabaya akong asawa kay Diego. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Ibibigay ko ang buhay ko para pagsilbihan ang pamilyang Vargas, pambayad sa lahat ng utang na loob ko. Napahinto si Doña Consuelo. Ibaba nito ang kanyang salamin at tinitigan si Flor na tila sinusuri kung totoo ang kanyang nakikita. Nang makita ang pagkabasag ng espiritu ni Flor, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Hinawakan niya ang baba ni Flor at sa pilitang itinaas ito. Mabuti at natauhan ka na, Flor. Ang isang aso ay mas mahalaga kaysa sa isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Wika ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng tagumpay. Ngunit habang nakayuko, ang mga daliri ni Flor ay mariing nakakapit sa libro sa kanyang kandungan. Sa loob-loob niya, binibilang na niya ang mga araw ng paghahari ng mga Vargas. Kinahapunan, tinipon ni Doña Consuelo ang lahat ng mga kasambahay at ilang piling miyembro ng media sa loob ng sala. Ang kapaligiran ay puno ng bulong-bulungan at kaba. Tumayo ang matanda sa gitna. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang balitang tila galing sa langit. Mga kaibigan, isang milagro ang nangyari sa aming pamilya. Pahayag ni Doña Consuelo habang nakatingin sa hagdanan. Ang aking anak na si Diego ay hindi pa tuluyang kinuha ng Panginoon. He has miraculously recovered from his coma. Dahan-dahang bumaba si Diego sa hagdanan, nakasuot ng puting barong, mukhang malakas at walang bakas ng sakit. Ang lahat ay napasinghap, ngunit nang magtagpo ang paningin ni na Flor at Diego, isang malamig na ngiti ang ibinigay ng lalaki. Flor, my dear wife, wika ni Diego habang papalapit sa kanya. Salamat sa iyong mga dasal. I'm back, and I'm a changed man. Naramdaman ni Flor ang panginginig ng kanyang buong katawan nang hawakan ni Diego ang kanyang mga kamay. Ang haplos na ito na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay tila hawak ng isang bangkay na pilit bumabangon mula sa hukay. Bakit ang isang milagro ay tila isang sumpa sa aking pandinig? At hanggang kailan ko kayang sikmurain ang hawak ng lalaking pumatay sa aking ama, habang ang mundo ay pumapalakpak sa kanyang pagbabalik? Huwag mong kalimutan ang lugar mo sa bahay na ito, Flor. You're just a maid in a lawyer's dress. Ngayong gising na ako, tapos na ang palabas mo. Ang bulong na yun ni Diego ay tila isang malamig na hampas ng yelo sa gitna ng init ng kanilang sala. Katatapos lang ng isang masaganang tanghalian para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, at ang lahat ng mga kasambahay ay nakamasid ng may paghanga. Hawak ni Flor sa kanyang mga kamay ang isang puting barong Tagalog.
Isang barong na siya mismo ang nagborda ng bawat hibla. Puyat na tinapos noong nakaraang buwan para sana sa unang araw ni Diego bilang vice-presidente ng kumpanya. Ngunit ang telang iyon na puno ng kanyang pag-ibig at sakripisyo ay tila naging isang basahan na lamang sa harap ng asawang hindi na niya kilala. Pumasok si Amara Santillan sa loob ng mansyon na tila ba siya ang may-ari ng bawat sulok nito. Nakasuot siya ng pulang bestida na sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matitigas na tunog sa makintab na sahig na tila mga martilyo sa pandinig ni Flor. Hindi na nagpanggap si Doña Consuelo. Ipinakilala niya si Amara bilang espesyal na katuwang ni Diego sa kanyang pagbawi sa lakas. "Flor dear, pasensya ka na ha?" Wika ni Amara habang may mapanguyam na ngiti sa kanyang mga labi. Bigla niyang ibinuhos ang hawak niyang baso ng pulang alak sa suot niyang bestida at pagkatapos ay tiningnan si Flor. "Masyado akong naging careless. Sinsanay ka naman sa paglalaba noong araw. Pakilinis naman ito ha? I want it spotless by tomorrow morning. Alam mo naman, ayaw ni Diego ng madumi." Nanigas si Flor sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ng mga kasambahay ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa. Ang ilan ay may lihim na tuwa. Naramdaman ni Flor ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang isampal sa mukha ni Amara ang bawat dokumentong hawak niya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. "I'll take care of it." Tipid na sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pait na hindi maikakaila. Sa loob ng laundry area, habang ang lahat ay natutulog na, si Flor ay mag-isang nakaharap sa malapad na palanggana. Ang tubig ay malamig na tila yelo at ang amoy ng sabon ay humahalo sa amoy ng alak mula sa damit ni Amara. Sa bawat kuskos niya sa tela, naaalala niya ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa paglalaba para sa ibang tao. Lahat ay ginawa niya para lamang matustusan ang bawat libro at tuition ni Diego. Biglang bumukas ang pinto ng laundry area. Si Diego ay nakatayo doon, nakasandal sa hamba ng pinto, habang pinapanood ang bawat galaw ni Flor. May hawak siyang sigarilyo at ang usok nito ay dahan-dahang lumulutang patungo sa kisame. "Diyan ka naman talaga magaling, di ba Flor? Sa paglilinis ng dumi ng iba," sabi ni Diego. Ang boses ay puno ng panunuya. Lumapit siya at kinuha ang puting barong na borda ni Flor na nakasampay sa gilid. Ginawa niya itong basahan para punasan ang kanyang mga sapatos na nadumhan ng putik sa hardin. "Salamat nga pala sa pagpapaaral sa akin, Flor. In fairness na itawid mo ako. Pero ngayong top-notcher ka na at ako ang tagapagmana ng Vargas Land. Wala ka na talagang silbi sa akin. You're just a liability now." Hindi tumingala si Flor. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalaba, ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ni Diego ay itinatala niya sa kanyang isipan na tila mga ebidensya sa isang korte. Republic Act 9,200 at 62, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, bulong niya sa kanyang sarili. Economic abuse, psychological violence. Sa bawat bastos na salita ni Diego, dinadagdagan niya ang bilang ng mga taong ipapakulong niya sa hinaharap. Naramdaman ni Flor ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa gitna ng kanyang galit. Ito ang golden moment na hindi inaasahan ni Diego. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, napagtanto ni Flor na ang kanyang pagiging abogada ay hindi para sa titulong Attorney Flor Vargas, kundi para maging Attorney Flor Navarro, ang tagapagtanggol ng sarili niyang dangal at ng alaala ng kanyang ama. Nang matapos si Diego sa kanyang panlalait at tumalikod na, naiwan si Flor sa gitna ng malamig na laundry area. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng isang bumbilya, nakita niya ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Diego nang kuhanin nito ang barong. Isang maliit na resibo mula sa isang botika, may petsang noong gabi ng kanyang kamatayan.
Bakit bumili si Diego ng pampatulog at pampabagal ng tibok ng puso ilang oras bago siya mamatay sa penthouse? Sino ang doktor na nagpirma ng resibong ito? Humarap si Flor sa bintana, kung saan ang anino ng mansyon ay tila isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingilid ng luha, kundi puno na ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi lang pala katarungan ang kailangan ko sa iyo, Diego. Bulong ni Flor sa hangin. Kailangan mo ring maranasan ang mawalan ng lahat ng bagay na akala mo ay sayo. Mag-ingat ka sa mga taong pinapapasok mo sa iyong buhay, Diego. Ang ahas ay nananatiling ahas kahit pabalutin mo ito ng telang ginto. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang babala mula sa hukay habang nakaupo siya sa harap ng kanyang malapad na vanity mirror. Sa likod niya, si Flor ay tahimik na nag-aayos ng mga nakakalat na alahas ng matanda. Ito ang bagong papel ni Flor sa mansyon, ang maging personal assistant na walang sweldo, ang aninong tagaligpit ng kalat ng mga taong sumisira sa kanyang buhay. Sa salamin, nakita ni Flor ang refleksyon ni Amara na pumasok sa silid. Mayabang itong naglalakad, hawak ang isang mamahaling designer bag na tila ba pag-aari niya na ang buong mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang mapanuring paningin, napansin ni Flor ang isang bagay. Si Doña Consuelo ay hindi tumitingin kay Amara ng may pagmamahal, kundi may kasamang pag-aalinlangan. Ang mga Vargas ay parang mga gutom na lobo. Magkakasama sila sa pangangangaso pero handa ring lamunin ang isa't isa kapag naubusan ng biktima. Nang lumabas si Doña Consuelo para sumagot sa isang mahalagang tawag, naiwan sina Flor at Amara sa silid. Hindi pinalampas ni Amara ang pagkakataon. Kumuha siya ng isang mamahaling perlas na hikaw mula sa lalagyan at isinukat ito sa kanyang sarili. Bagay sa akin, di ba Flor? Kaysa naman sa'yo na mukhang basahan lang palagi. Pangungutya ni Amara. Hinubad niya ang hikaw at padaskol na ibinagsak sa mesa bago lumabas para sundan si Diego sa hardin. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Flor. Dahan-dahang lumapit si Flor sa vanity mirror. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Kinuha niya ang gintong agimat, isang sinaunang brooche na may malalaking diamante, ang pinakainiingatang alahas ni Doña Consuelo na simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Vargas. Sa bawat kislap ng diamante, naaalala ni Flor ang mga gabing umiiyak siya sa gutom habang ang pamilyang ito ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Mabilis ngunit maingat na naglakad si Flor patungo sa silid na inuukupan ni Amara. Sa ilalim ng mga unan ng kama, maingat niyang isiningit ang brotse. Walang tunog, walang bakas, isang simpleng kilos na magsisilbing mitya ng isang malaking pagsabog. Pagkalipas ng isang oras, ang buong mansyon ay nabulabog sa isang matinis at galit na sigaw. Nasaan ang brooche ko? Sino ang kumuha ng diamante ko? Ang boses ni Doña Consuelo ay pumapailan lang sa pasilyo, puno ng takot at galit. Nagtipon ang lahat sa sala. Si Flor ay nakatayo sa gilid, nakayuko ang ulo, ang muka ay larawan ng pagkagalit na takot. Si Amara naman ay mukhang iritado at walang pakialam. Baka naman nailagay niyo lang kung saan, tita. Masyado kayong paranoid, wika ni Amara habang nag-aayos ng kanyang kuko. Paranoid? 50 taon na. Sa pamilya namin ang alahas na yon. Walang ibang pumasok sa silid ko, kundi kayong dalawa. Dinuro ni Doña Consuelo si Flor at si Amara. Mama, baka gusto niyo pong tignan ang mga kwarto namin para matapos na ang usapan. Mahinang mungkahi ni Flor. Ang boses ay tila isang biktima na gustong maglinis ng pangalan. Sumugod si Doña Consuelo sa kwarto ni Flor. Hinalughog ang bawat sulok, ngunit walang nahanap kundi ang mga lumang libro sa batas. Pagkatapos, dumiretso ang matanda sa kwarto ni Amara. Ang tunog ng pagbalibag ng mga gamit ay naririnig hanggang sa ibaba. Ilang sandali pa, isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa mansyon
na sinundan ng isang malakas na tunog ng sampal na tumama sa balat. Magnanakaw! Akala ko ay kaalyado kita. Iyon pala ay unti-unti mo na kaming ninanakawan. Bulyaw ni Doña Consuelo habang hinihila pababa ng hagdan si Amara sa buhok. Hawak ng matanda sa kabilang kamay ang diamanteng brotse. Hindi sa akin iyan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa ilalim ng unan ko. Tanim yan. Sigaw ni Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pait. Tumingin siya kay Flor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Hindi kumibo si Flor. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang unang matamis na lasa ng kanyang paghihiganti. Ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang demonyo ay tuluyan ng nalamatan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Flor si Diego na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hindi ito tumutulong kay Amara. Sa halip, ang mga mata ni Diego ay nakatuon kay Doña Consuelo at may isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing masaya siyang makita ang kanyang ina na nawawala sa sarili. Ano pang mas malalim na lason ang nananalatay sa pamilyang ito, na pati ang mag-ina ay tila nag-aabang sa pagbagsak ng isa't isa. At hanggang kailan kayang tiisin ni Amara ang pagtrato sa kanya bilang isang kriminal bago niya ilabas ang lahat ng baho ni Diego. Huwag mo nang subukang tapakan ang threshold ng bahay na ito ngayong gabi. Magsama kayo ng malas mo sa labas floor. Doon ka nararapat sa putikan kung saan ka namin kinuha. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang hatol na mas malamig pa sa hanging dala ng paparating na unos. Pagkatapos ng gulo sa nawawalang brotse, si Flor ang ginawang biktima ng galit ng matanda. Itinulak siya palabas ng mansyon at ang mabigat na pintong nara ay sumara nang may malakas na tunog na nag-iwan sa kanya sa gitna ng madilim at malawak na hardin. Ilang sandali pa ang langit ay tila nakisabay sa kanyang pagdurusa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Mabigat, marahas, at walang tigil. Sa loob ng ilang minuto, basang-basa na si Flor. Ang kanyang manipis na blusa ay dumikit sa kanyang katawan at ang lamig ay nagsimulang pumasok sa kanyang mga buto na naging sanhi ng kanyang walang kontrol na panginginig. Napaupo si Flor sa semento sa tabi ng gate na sarado at may mga rehas na tila mga pangil ng halimaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang bulsa ng kanyang palda kung saan nakatago ang basag na relo ng kanyang ama. Tila bumalik sa kanyang gunita ang imahe ni Diego noong mga panahong wala pa silang pera. Noong siya ay naglalaba hanggang madaling araw para lang may pambili sila ng kape at tinapay. Noong mga panahong iyon, kahit basang-basa siya sa ulan pag-uwi, yayakapin siya ni Diego at sasabihing, "Onting tiis na lang, Flor. Kakaririn natin ang buhay." Ngayon, ang lalaking iyon ay nasa loob ng mainit na mansyon. Marahil ay humihigop ng alak habang pinapanood ang kanyang paghihirap mula sa bintana. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya ay itinapon sa basura na parang isang basahang wala ng pakinabang. Naramdaman ni Flor ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa gitna ng basang kapaligiran. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pinaghalong ulan at luha. Sa gitna ng kadiliman, dalawang bilog na liwanag ang lumitaw mula sa kalsada. Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang tunog ng makina ay namatay at isang pinto ang bumukas. Sa kabila ng malakas na bagsak ng ulan, narinig ni Flor ang tunog ng mga sapatos na nagmamadaling tumatakbo patungo sa kanya. Isang malapad na payong ang biglang sumilong sa kanya at ang malamig na ulan ay hindi na tumatama sa kanyang mukha. "Flor, anong ginagawa mo rito? Diyos ko, nanginginig ka na." Ang boses ni Gabriel ay puno ng sindak at pag-aalala.
Hindi na ito ang mapanghamong boses ng kanyang katunggali sa law school, kundi boses ng isang lalaking tila nadudurog ang puso sa nakikita. Mabilis na hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na makapal na blazer at ibinalot ito sa mga balikat ni Flor. Naramdaman ni Flor ang init na nagmumula sa suot ni Gabriel, ang amoy ng malinis na tela at panlalaking pabango na tila isang yakap ng kaligtasan. Bahagyang hinawakan ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga daliri ni Flor, ngunit mainit at matatag ang hawak ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at ang tanging nananatili ay ang damdamin ng pagiging protektado. "Gabriel! Ayoko na!" bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi. "Bakit kailangang ganito kasakit ang katarungan?" Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Flor. Ang kanyang sariling mukha ay nababasa na rin ng ulan. "Hindi ka talunan, Flor. Nag-iipon ka lang ng lakas. Ang ulan na ito, huhugasan nito ang lahat ng dumi nila. Pero ang apoy sa loob mo, hindi ito mamamatay. Hinding-hindi ko hahayaang mapadamay ka pa sa kanila." Dahan-dahang inalalaya ni Gabriel si Flor na tumayo. Ang isang kamay ni Gabriel ay nakasuporta sa likod ni Flor, habang ang isa naman ay mahigpit na humahawak sa payong. Sa bawat hakbang nila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Flor ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang mabasa sa ulan, pero ito ang unang pagkakataon na may isang taong hindi siya hinayaang mag-isa sa gitna ng bagyo. Isinandal ni Flor ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan ni Gabriel habang dahan-dahan silang lumalayo sa mansyon ng mga Vargas. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga bituing naglalaho sa kanyang paningin. "Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng mundong ito bago ako tuluyang mawasak?" At si Gabriel, bakit siya ang palaging naroon sa mga sandaling ang lahat ay nakatalikod na sa akin? Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa, Flor. Kahit gaano mo ito ibaon, gagawa at gagawa ito ng paraan para bumulwak sa ibabaw. Ang bulong ni Yaya Lita ay tila isang banal na mantra habang magkasama silang nakatago sa loob ng madilim na pantry ng mansyon. Sa labas, naririnig ang mahinang tugtog ng klasikal na musika mula sa sala, kung saan si Diego ay nagpapakasasa sa kanyang paboritong konyak. Ang bawat nota ng piano ay tila nanunuya sa katahimikang namamayani sa pagitan ng dalawang babaeng nagbabalak ng pagpuksa sa isang imperyo ng kasinungalingan. Inabot ni Yaya Lita kay Flor ang isang maliit na plastik na may lamang gamit na hiringgilya at isang maliit na botelya ng gamot na nakuha niya mula sa basurahan ng silid ni Diego. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng panganib na kanilang hinaharap. Ito ang itinuturok ng doktor na palaging bumibisita sa kanya tuwing madaling araw, Flor. Wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakita ko ang label nito bago nila itinapon. Sabi nila, bitamina raw para sa kanyang paggaling, pero iba ang epekto kay Diego. Pagkatapos niyang iturok ito, nagiging estatwa siya, walang kibo, malamig ang balat, at halos hindi mo maramdaman ang pintig ng kanyang puso. Kinuha ni Flor ang botelya at dinala ito sa ilalim ng maliit na liwanag ng isang bumbilya. Ang kanyang mga mata, na sinanay sa pagbabasa ng maliliit na letra sa mga libro ng batas, ay nanliit habang binabasa ang pangalan ng gamot. Tetrodotoxin derivative. Isang uri ng lason na sa tamang dosis ay kayang magpabagal ng metabolismo ng tao hanggang sa antas na magmumuka itong patay sa paningin ng hindi eksperto. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig sa galit. Hindi lamang si Diego ang may sala. Ito ay isang organisadong krimen na kinasasangkutan ng isang profesional sa medisina. Ang kamatayan ni Diego sa penthouse ay isang pinagplanuhang dula-dulaan upang ilipat ang lahat ng ari-arian kay Amara at tuluyan siyang ilubog sa utang na loob.
Yaya, kailangan ko ng dugo ni Diego. Determinadong sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kailangan kong patunayan sa korte na ang lasong ito ay nananalatay pa rin sa kanyang katawan. Iyan ang magiging susi natin para mapawalang bisa ang lahat ng dokumentong pinirmahan ko sa ilalim ng pamumuwersa. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Flor ang laylayan ng baro ni Yaya Lita na bahagyang punit. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang isang maliit na karayom at sinulid mula sa kanyang bulsa. Sa kabila ng pagmamadali, tahimik niyang tinahi ang punit sa damit ng matanda. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na pasasalamat sa tanging taong hindi tumalikod sa kanya. Salamat, Flor. Napakabuti ng puso mo. Katulad ka ng tatay mo. Emosyonal na sabi ni Yaya Lita habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Para ito sa kanya, Yaya. Para sa bawat patak ng pawis at dugo na ninakaw nila sa pamilya natin. Sagot ni Flor, ang kanyang paningin ay nakatuon na ngayon sa pinto ng opisina ni Diego. Nang hating gabi na, at ang lahat ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang pumasok si Flor sa silid ni Diego. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahina at pantay na paghinga ng kanyang asawa. Gamit ang kasanayang natutunan niya sa panonood ng mga forensic video noong nag-aaral pa siya, mabilis niyang nakuha ang kailangang sample mula sa braso ni Diego habang ito ay bagsak sa pagkakaidlip dahil sa alak. Ngunit nang papaalis na siya, isang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto ang kanyang narinig. Mabilis siyang gumulong sa ilalim ng kama, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang isang pares ng mamahaling sapatos na pumasok sa silid. Nagawa mo na ba ang utos ko? Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon sa gabi. Opo, madam. Nakalipat na ang huling bahagi ng pondo sa account ni Amara sa Switzerland. Wala nang may iwan kay Flor kahit isang kusing. Sagot ng isang boses lalaki. Ang doktor na si Dr. Arnaldo. Mabuti. Siguraduhin mong hindi na siya magigising sa susunod na buwan. Masyado nang maraming alam ang babaeng yan. Pagkatapos ng anibersaryo ng kumpanya, kailangang maglaho na si Flor Navarro sa mundong ito. Naramdaman ni Flor ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang ari-arian ang kukunin nila, ang kanyang buhay na ang susunod na nakataya. Saan kaya nagtatago ang doktor na ito kapag wala sa mansyon? At paano makukuha ni Flor ang sapat na ebidensya bago sumapit ang anibersaryo ng kumpanya? Pirmahan mo ito, Flor. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya. At kalad ka rin ang pangalan mo sa putikan. Isipin mo ito bilang huling bayad sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa iyo. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng kamatayan na binitiw sa gitna ng isang marangyang hapunan. Ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Ngunit para kay Flor, ang bawat ulam ay tila lasang lason. Ang bawat kislap ng mga kristal na baso at ang marahas na pagtama ng mga pilak na tinidor sa mamahaling pinggan ay lumikha ng isang matinis na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Sa tapat ni Flor, si Diego ay prenteng nakaupo, humihigop ng alak habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa ng may halong panunuya. Sa tabi nito, si Amara ay hindi na nagtatago ng kanyang tagumpay. Ang kanyang malakas na paghigop sa sabaw ay tila isang pagdiriwang sa nalalapit na pagbagsak ni Flor. Ibinagsak ni Doña Consuelo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng pinggan ni Flor. Ito ang Waiver of Rights and Absolute Divorce Agreement. Isang dokumentong nag-aalis kay Flor ng bawat sentimong pinaghirapan niya at ni Diego at nagbubura sa kanyang karapatan bilang asawa. Utang mo sa amin ang pagiging abogada mo, di ba? Ani Diego, ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng sandpaper sa sugat ni Flor.
Ngayong top-notcher ka na, consider this your tuition fee. Pirma lang, Flor. Pagkatapos nito, malaya ka na. Pwede ka nang bumalik sa probinsya at maglaba ulit. Naramdaman ni Flor ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang basag na relo ng kanyang ama. Ang matatalas na dulo ng basag na kristal nito ay bumaon sa kanyang palad, nagbibigay ng hapdi na nagsisilbing angkla niya sa realidad. Iyon ang kanyang golden moment, ang hapdi na nagpapaalala sa kanya na ang dugong Navarro ay hindi sumusuko sa harap ng mga mapangapi. Dahan-dahang kinuha ni Flor ang panulat na inabot ni Doña Consuelo, isang mamahaling fountain pen na ginto. Ngunit sa hawak ni Flor, tila ito ay isang malamig na piraso ng bakal. Hindi nila alam, ang panulat na ito ay pinalitan ni Gabriel ng isang espesyal na uri ng tinta. Isang tintang maglalaho sa loob ng 12 oras na mag-iiwan sa papel na blangko at walang silbi sa harap ng batas. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, tila naririnig ni Flor ang bulong ng kanyang ama mula sa hukay. Hustisya, anak. Hustisya. Ayan, tapos na. Wika ni Flor nang maingat niyang bitawan ang panulat. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng panginginig na tila ba tinanggap na niya ang kanyang kapalaran bilang isang talunan. Isang malakas na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Amara, isang tunog na puno ng paghamak. Finally, the laundry girl is officially out of the picture. Cheers to that! Itinaas ni Doña Consuelo ang kanyang baso. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasamaang nagwagi. Matalino ka rin pala, Flor. Mas madaling mabuhay kapag alam mo kung kailan dapat sumuko. Tumayo si Flor. Dahan-dahan at tiningnan ang bawat isa sa kanila. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi tugma sa isang taong nawalan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tila may itinatagong apoy na handang sumiklab anumang sandali. Sana ay maging masaya kayo sa party bukas. Mahinang sabi ni Flor. Ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na binalot ng sutla. Dahil bukas ay tatanggapin niyo ang lahat ng nararapat para sa inyo. Nang lumingon si Flor at dahan-dahang lumabas ng dining hall, naiwan ang tatlo na nagkatinginan. May kung anong lamig na dumaan sa pasilyo na nagdulot ng panandaliang kilabot kay Diego, ngunit mabilis din itong nawala sa gitna ng kanilang pagpapakasasa sa alak. Bakit ang nangiti ng isang talunan ay tila mas nakakatakot kaysa sa sigaw ng isang nagwawagi? At anong uri ng bagyo ang dala ni Flor sa anibersaryo ng kumpanya na magpapabagsak sa toreng itinayo ng mga Vargas sa ibabaw ng mga bangkay? Ang bawat kislap ng chandelier ay tila mga mata ng libu-libong saksi sa isang krimeng binalot ng ginto at sutla. Ngayong gabi, ang kasinungalingan ay magbibihis ng pinakamagaran nitong anyo. Ang bulong na yon sa isipan ni Flor ay tila isang panalangin habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng isang hotel suite malayo sa mansyon ng mga Vargas. Ang gabi ng ika-30 anibersaryo ng Vargasland ay dumating na. Isang gabing puno ng nakakasilaw na liwanag. Ngunit para kay Flor, ito ang gabi ng huling paghuhukom. Sa loob ng engrandeng ballroom ng Manila Hotel, ang hangin ay mabigat sa amoy ng libu-libong sariwang bulaklak at ang mahahalimuyak na pabango ng mga elitistang panauhin. Naririnig ang banayad na tunog ng mga instrumentong de cuerdas na tumutugtog ng klasikal na musika na sinasabayan ng mahihinang tawanan at ang kalansing ng mga kristal na basong nagtatama sa bawat cheers. Sa gitna ng entablado, si Doña Consuelo ay nakasuot ng isang itim na gown na puno ng mga kumikinang na beads, tila isang reyna ng kadiliman na naghahanda sa kanyang pagpapakitang gilas. Sa kanyang tabi, si Diego ay mukhang kagalang-galang sa kanyang pasadyang tuxedo, habang si Amara naman
ay halos magmukhang bride sa suot nitong puting-puting bestida na may mahabang buntot. Ang kanilang mga ngiti ay tila selyadong kasunduan ng kasamaan. Tonight is about legacy. Deklara ni Doña Consuelo sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang Vargas land ay simbolo ng tibay at dangal. At ngayong gabi, formal ko ring ipapakilala ang bagong dugong magpapatuloy nito. Samantala, sa likod ng malalaking kurtinang pelus sa gilid ng ballroom, si Flor ay naroroon. Hinawakan niya ang basag na relo ng kanyang ama na nakatago sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang golden moment ay naganap sa isang tahimik na sulok. Kinuha niya ang isang maliit na panyo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga daliri. Tila ba tinatanggal ang huling bakas ng alikabok mula sa paglalaba para sa mga taong nasa entablado. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya nakasuot ng basahan. Hindi siya ang Flor na duguan ng pisngi at basang-basa sa ulan. Nang magsimulang mag-play ang isang tribute video para sa kasaysayan ng kumpanya, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Ito na ang hudyat. Naglakad si Flor patungo sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang metronome ng paparating na unos. Dahan-dahang bumukas ang mga malalaking pinto ng ballroom. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang anyo. Si Flor ay nakasuot ng isang modernong barong Tagalog na gown, isang purong puting tela na may maseselang burda na sumisimbolo sa kalinisan ng katotohanan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng awtoridad na hindi pa nakikita ng sinuman sa silid na yon. Napalingon ang mga panauhin. Ang mga bulungan ay tila isang alon na kumalat sa buong ballroom. Sino yon? Hindi ba yon ang asawa ni Diego? Bakit siya narito? Napahinto si Doña Consuelo sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, habang si Diego naman ay nabitawan ng hawak na baso na lumikha ng isang matinis na tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig. Ang mukha ni Amara ay namutla. Tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Nagpatuloy si Flor sa paglalakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa kanyang mga kaaway. "The presentation is not yet finished, Mama." Wika ni Flor. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw na umalingaw-ngaw sa sound system ng hotel. Dahil bago siya pumasok ay nahak na ni Gabriel ang audiovisual control room. Marami pa tayong dapat ipakita sa mga taong ito. Mga katotohanang hindi kayang itago ng anumang gown o taksido. Itinuro ni Flor ang malaking screen sa likod ni Diego at Doña Consuelo. Ang video ng mga lumang gusali ay biglang naglaho at napalitan ng isang madilim na footage. Isang footage na magsisilbing mitya ng kanilang pagkawasak. Bakit ang bawat mukha sa entablado ay biglang naging larawan ng matinding takot? At anong sikreto ang nakatago sa video na hawak ni Flor na magpapabagsak sa 30 taon ng paghahari ng mga Vargas sa loob lamang ng isang saglit? "Tumigil ka, Flor! Patayin niyo ang screen na yan! Security, kalad ka rin niyo palabas ang baliw na babaeng yan!" Ang sigaw ni Doña Consuelo ay tila isang desperadong pagatungal ng isang sugatang leon, ngunit walang sinuman sa control room ang sumunod. Sa malaking screen sa likod ng entablado, ang marangyang logo ng Vargas Land ay biglang naglaho. Sa halip, isang malabo ngunit malinaw na footage mula sa isang hidden camera ang lumitaw. Doon, sa loob ng madilim na penthouse noong gabing mamatay si Diego, nakita ng buong ballroom ang katotohanan. Nakita nila si Diego na masiglang humihigop ng alak habang nakayakap kay Amara. Ilang minuto lamang matapos ideklara ni Doña Consuelo na ang kanyang anak ay pumanaw na. Ang boses ni Diego sa video ay malinaw na umalingaw-ngaw. "Salamat sa lason ni Dr. Arnaldo, Mami.
Ngayon, kontrolado na natin ang lahat. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa buong ballroom na sinundan ng marahas na bulungan na tila isang mabilis na kumakalat na apoy. Ang mga panauhin ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng matinding pagkabigla at pandidiri. Naglakad si Flor patungo sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono ng may matatag na kamay. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa bawat kasinungalingang itinayo ng mga Vargas. Tumingin siya ng diretso kay Diego na ngayon ay nanginginig at tila nawalan ng lakas na kahit tumayo man lang. Ang batas ay hindi natutulog, Diego. Akala niyo ba ay mapapatahimik niyo ang katotohanan sa pamamagitan ng paglibing sa akin sa utang na loob? Ang boses ni Flor ay malamig at puno ng autoridad. Ang bawat patak ng dugo ng tatay ko, si Mang Navarro, ay naniningil na ngayon. Hindi siya nahulog sa floor, 13, dahil sa aksidente. Pinatay niyo siya dahil ayaw niyang maging bahagi ng inyong korupsyon. Biglang nagbago ang screen. Lumitaw ang dokumentong may lagda ni Diego na nag-uutos na gawan ng paraan. Ang ama ni Flor. Ang mga ebidensya ng substandard na materyales ay sunod-sunod na lumabas, kasama ang mga medical report ng tetrodotoxin na nakuha ni Flor mula sa dugo ni Diego. Sa puntong ito, nawala na ang lahat ng poise ni Amara. Sinungaling ka! Tanim ang lahat ng iyan. Diego, gawin mo ang paraan. Sigaw niya habang sinusubukang lapitan si Flor, ngunit hinarang siya ng mga waiter na sa totoo lang ay mga undercover agents pala ng NBI. Mrs. Flor Navarro Vargas, or should I say, Attorney Flor Navarro. Isang boses ang narinig mula sa likuran ng ballroom. Ang mga pinto ay muling bumukas at pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation. Pinangunahan sila ni Gabriel, na ngayon ay nakasuot ng kanyang legal vest. Diego Vargas, Doña Consuelo Vargas, and Amara Santillan, you are all under arrest for multiple counts of fraud, falsification of public documents, and the murder of Rodelio Navarro, deklara ng opisyal. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa mga pulso ni na Diego at Amara ay tila isang musika sa pandinig ni Flor. Si Doña Consuelo ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit hanggang sa ang kanyang mga binti ay sumuko. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ng entablado ay hindi pinansin ng sinuman. Lumapit si Flor sa kanyang biyenan na nakahandusay at nagpupumiglas. Yumuko siya ng bahagya, sapat na para silang dalawa lamang ang makarinig. Sabi niyo po, ang semento ay mas matigas kaysa sa dangal. Bulong ni Flor, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at tagumpay. Pero nakalimutan niyo po na ang semento ay gawa sa buhangin. At ang buhangin ay madaling anurin ng katotohanan. Habang kinakaladkad palabas ng mga otoridad ang mga Vargas, sa gitna ng nakakasilaw na mga flash ng kamera ng media, nanatiling nakatayo si Flor sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting barong ay nagliliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hininga niya ay tila mas magaan na ngayon. Tila ba ang mga tanikalang gumapos sa kanya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naputol? Bakit sa kabila ng tamis ng katarungan, may bahagi pa rin ng aking puso na tila nadudurog para sa batang Flor na minsang nangarap ng isang buong pamilya? At ngayong gabi na gumuho ang imperyo ng mga Vargas, ano ang ititira ko para sa aking sarili sa gitna ng mga guho? Ang bawat piraso ng salamin na nabasag sa ballroom ay tila naging libu-libong tinik sa lalamunan ng mga Vargas. Ang gabi ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang ay naging gabi ng kanilang kamatayan sa harap ng publiko. Ang mga salitang ito ay tila paulit-ulit na umaaling yung aungaw sa isipan ni Flor habang nakatayo siya sa gitna ng boardroom ng Vargas Land kinabukasan. Ang silid na ito na dati ay amoy ng mamahaling sigarilyo at puno ng mapanuring mga mata ni Doña Consuelo ay balot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga upuang katad ay bakante
at ang malapad na mesa ay puno ng mga nakakalat na papeles, mga utos mula sa korte, mga freeze order sa bank accounts, at ang mga balitang nagpabagsak sa halaga ng kanilang stocks sa loob lamang ng isang gabi. Sa labas ng gusali, naririnig ang ingay ng mga nagpoprotestang manggagawa at ang walang tigil na busina ng mga sasakyan ng media. Ang pangalang Vargas, na dating simbolo ng katatagan, ay naging kasing kahulugan na ngayon ng korupsyon at pagtataksil. Nakita ni Flor sa malaking screen sa dingding ang headline na ng bawat pahayagan: Vargas Empire Crumbles, Law Student Exposes Murder and Fraud. Pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod, ngunit may isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita si Flor. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga papeles sa mesa at tumayo sa tabi ng dalaga. Pinagmamasdan ang tanawin ng lungsod mula sa mataas na bintana. It's done, Flor. Ang board of directors ay nagkakaisa na. Dahil sa mga ebidensya ng pandaraya ni Diego, ang lahat ng desisyong ginawa niya ay null and void. At ang share mo bilang legal wife na sinubukan nilang itago, ang siyang nagbibigay sa iyo ng kontrol ngayon. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Naramdaman ni Flor ang bigat ng mga salitang iyon. Ang bawat dokumentong hawak niya ay tila may bigat ng libo-libong buhay na naapi ng kumpanyang ito. Lumapit siya sa upuang dati ay kinauupuan ni Doña Consuelo. Hindi niya ito inupuan. Sa halip, hinawakan niya lamang ang likuran nito. Ang kanyang golden moment ay naganap nang makita niya ang isang maliit at lumang hard hat sa sulok ng silid, isang gamit na naiwan marahil ng isa sa mga manggagawa. Kinuha niya ito at dahan-dahang pinunasan ng alikabok. Inaalala ang bawat patak ng pawis ng kanyang ama na naging pundasyon ng gusaling ito. Hindi ko ito kinuha para maging mayaman, Gabriel. Bulong ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ng luha. Kinuha ko ito para ibalik ang bawat sentimong ninakaw nila sa mga taong katulad ng tatay ko. Sa kabilang dako, sa loob ng selda ng presinto, ang kapaligiran ay malayo sa karangyaan ng mansyon. Si Amara ay nakaupo sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at puno ng dumi. Ang kanyang mga kuko, na dati ay maayos na nakamanicure, ay sira-sira na dahil sa pagkakamot sa pader. Sa tabi niya, si Diego ay nakayuko. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang makapangyarihang Diego Vargas. Ang natitira na lamang ay isang lalaking hinarap ng kanyang sariling mga demonyo. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng bakal na rehas ang narinig nila. Pumasok ang isang pulis at itinuro si Diego. Vargas, may bisita ka. Isang Attorney Flor Navarro. Nang makita ni Diego si Flor sa kabila ng makapal na salamin sa visitation room, tila ba gusto niyang magmakaawa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa salamin, ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ni Flor. Hindi na siya ang asawang pwedeng bulahin ng matatamis na salita. Flor, please, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil kay Mommy. Siya ang may plano ng lahat. Ang pagsusumamo ni Diego ay tila isang nakakaawang hagulgol. Tumingin si Flor nang diretso sa mga mata ni Diego. Ang paningin ay kasing talim ng isang hatol. Hindi ang mami mo ang nagtulak sa tatay ko mula sa 13 palapag, Diego. Hindi siya ang humawak sa kamay niya hanggang sa bumitaw siya. Ikaw iyon. At ang patawad na hinahanap mo, hanapin mo yon sa harap ng Diyos. Dahil dito sa mundo, ang batas ang kakausap sa'yo. Tumalikod si Flor at lumabas ng presinto nang hindi man lang lumingon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit habang sumasakay siya sa kanyang sasakyan, isang tawag ang natanggap niya mula kay Yaya Lita. Flor, si Doña Consuelo, ayaw niyang uminom ng gamot. Sinasabi niya na ikaw daw ang pumatay sa kanya.
At Flor, may nakita kaming isang lumang sulat sa ilalim ng kutsyon niya. Sulat ito mula sa tatay mo bago siya mamatay. Nanigas si Flor. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Anong huling mensahe ang iniwan ng kanyang ama na nakatago sa loob ng 5 taon? At ano ang tunay na dahilan kung bakit ito itinago ng kanyang biyenan ng ganito katagal? Ang bawat titik sa papel na ito ay tila mga bakas ng paa ng aking ama. Pabalik sa isang panahong puno pa kami ng pangarap at wala pang bahid ng kasamaan ng mga Vargas. Ang bulong ni Flor ay hinalo ng hangin habang nakaupo siya sa sahig ng kanyang silid, ang silid na dati ay naging kanyang piitan. Hawak niya ang lihim na sulat ni Rodelio Navarro na itinago ni Doña Consuelo sa loob ng 5 taon. Ang papel ay madilaw na at marupok. May amoy ng lumang aparador at alikabok, ngunit ang sulat kamay ay kasing pamilyar ng isang yakap. Anak ko, Flor! Basa niya sa kanyang isipan, habang ang bawat salita ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang matatakot. Alam ko ang panganib na pinasok ko sa pag-ungkat ng katotohanan sa Vargas Land. Pero ginawa ko ito para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng galit. Ang pagiging abogada mo ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagtatanggol sa mga taong katulad natin. Mahal na mahal kita, aking tuhwa. Naramdaman ni Flor ang pag-agos ng mga luha. Mga luhang hindi nadala ng pait, kundi ng paglaya. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang puso ay naging isang malamig na korte kung saan tanging hatol at parusa ang nananahan. Ngayon, sa harap ng huling mensahe ng kanyang ama, ang yelong iyon ay unti-unting natutunaw. Ang katarungan ay nakamit na niya sa labas. Ngunit ang kapayapaan ay ngayon pa lamang kumatok sa kanyang loob. Tumayo si Flor at lumapit sa bintana. Mula sa itaas, nakita niya ang isang truck ng kargamento na unti-unting inilalabas ang mga huling kagamitan ng mga Vargas. Ang mansyon na ito, na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan, ay ibinebenta na niya upang bayaran ang mga benepisyo ng mga manggagawang niloko ni na Diego. Ang kanyang golden moment ay dumating nang makita niya si Yaya Lita na nakatayo sa garden. Bit-bit ang isang maliit na bag. Lumapit si Flor sa matanda at inabot ang isang asul na folder. Yaya, ito po ang titulo ng maliit na bahay at lupa sa Leyte na binili ko para sa inyo. Wika ni Flor, ang boses ay puno ng lambing. Hindi na ninyo kailangang manilbihan sa kahit kanino. Oras na para kayo naman ang pagsilbihan ng katahimikan. Naiyak ang matanda at niyakap si Flor ng mahigpit. Ang tunog ng kanilang pag-iyak ay tila isang himig ng pasasalamat, isang pagkilala sa isang utang na loob na hindi kailanman naging pasanin, kundi naging tulay sa pagliligtas ng bawat isa. Bago siya tuluyang umalis sa mansyon, dumaan si Flor sa presinto para sa huling pagkakataon. Hindi para kausapin si Diego, kundi para ibigay ang mga papeles ng tuluyang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Nakita niya si Diego mula sa malayo. Isang lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Ngayon ay nakasuot ng dilaw na uniforme, nakatitig sa kawalan na tila isang kaluluwang naliligaw. Wala nang galit si Flor, tanging habag na lamang para sa isang taong piniling ipagpalit ang pag-ibig sa kapangyarihan. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Gabriel. Nakasandal ang lalaki sa kanyang sasakyan. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may malalim na paghanga at isang uri ng pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Are you ready to go home, Attorney Navarro? Tanong ni Gabriel. Ang boses ay tila isang banayad na kanta sa gitna ng ingay ng lungsod. Ngumiti si Flor, ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa braso ni Gabriel. Dinarama ang init at katatagan nito. Ready na ako, Gabriel. Pero bago iyon, gusto ko munang bisitahin ang dagat.
Gusto kong makita kung paano hinuhugasan ng alon ang buhangin. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa madilim na anino ng nakaraan, naramdaman ni Flor ang paggaan ng kanyang bawat hininga. Ang bawat hakbang niya ay hindi na pabalik sa sakit, kundi pasulong sa isang bukas na siya na ang sumusulat ng sariling tadhana. Magagawa ko bang buksan ang aking puso para sa isang bagong pag-ibig matapos itong madurog ng paulit-ulit? At sa bawat kasong hahawakan ko sa hinaharap, sapat na ba ang aking lakas upang maging boses ng mga walang boses na Montes? Ang simoy ng dagat sa Leyte ay tila isang malamig na panyo na humahaplos sa mga luma at tuyong sugat ni Flor. Dito, sa lupang kinalakihan niya, ang bawat alon na humahalik sa dalampasigan ay nagdadala ng kwento, ng pag-asa at muling pagsilang. Ang boses ng mga bata na nagtatakbuhan sa labas ng maliit na puting gusali ay tila isang masayang himig na pumupuno sa hangin. Sa tapat ng pintuan, isang simpleng karatula ang nakasabit. Gawa sa matibay na kahoy na may mga titik na kulay ginto. Navarro Legal Foundation. Katarungan para sa lahat. Hindi na ito ang engrandeng opisina sa Makati na puno ng pader na salamin at malamig na aura. Ito ay isang tahanan para sa mga taong ang tanging sandata ay ang kanilang katotohanan. Sa loob, si Flor ay nakaupo sa likod ng isang mesang yari sa Nara. Wala na siyang suot na mamahaling hiyas o makakapal na make-up. Ang kanyang mukha ay payak, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang diamante ng mga Vargas. Hawak niya ang mga papeles ng isang kaso, isang manggagawa na hindi binayaran ng sahod at isang inang inagawan ng anak. Ang kanyang golden moment ay naganap nang pumasok ang isang matandang babae, may dalang isang mangkok ng mainit na sinigang. Ang amoy ng sampalok at sariwang gulay ay agad na nagpabalik sa kanyang alaala noong gabing gumuho ang kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa takot. Kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang tinikman ang sabaw. Ang asim nito ay hindi na nagpapaalala ng pait, kundi ng tamis ng pag-uwi sa sariling pagkatao. Salamat po, Aling Rosa. Napakasarap po nito. Wika ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi lamang siya isang abogada para sa babaeng ito. Siya ay isang anak, isang kapatid, at isang kakampi. Lumabas si Flor sa beranda ng kanyang opisina at doon ay nakita niya si Gabriel na kausap ang ilang mga lokal na opisyal tungkol sa mga proyektong pangkabuhayan. Nang magtama ang kanilang paningin, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ang tunog ng mga yabag nito sa tuyong damo ay tila isang pamilyar na ritmo ng kaligtasan. Ang balita sa Manila, tuluyan na raw na isara ang mga kaso laban sa mga Vargas. Ang bawat isa sa kanila ay haharap sa mahabang panahon sa loob ng rehas. Balita ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahinahon. Nagawa mo, Flor. Nabigyan mo ng katahimikan ang tatay mo. Tumingin si Flor sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay asul na guhit. Hindi lang ito para kay Tatay Gabriel, para ito sa bawat Flor na naglalaba hanggang madaling araw, sa bawat Navarro na itinuturing na basura ng lipunan. Ang katarungan ay hindi lang para sa mga may ginto, kundi para sa mga may puso. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Flor, isang marahan at maingat na pagkakahawak, na tila nagtatanong kung handa na ba itong tumanggap ng bagong simula. Hindi bumitaw si Flor. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang kapayapaang pinagbayaran niya ng labis na sakit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit ng Leyte. Ang bawat hininga ni Flor ay tila isang pasasalamat sa tadhana, isang tadhanang nagsimula sa isang sampal, ngunit nagtapos sa isang yakap ng tunay na kalayaan. Magagawa ko bang kalimutan ang lahat ng hapdi ng nakaraan habang tinitignan ko ang bukas na kasama si Gabriel? At sa bawat pusong tutulungan ko, sapat na ba ang aking buhay upang mabayaran ang utang na loob ko sa katotohanan?
Ang bawat dapit hapon sa baybay ng Leyte ay tila isang dambuhalang canvas kung saan ang langit ay ipinipinta ng kulay ng apoy at rosas. Para kay Flor, ang paglubog ng araw ay hindi na tanda ng pagtatapos ng isang mahirap na araw, kundi isang pangako na ang kadiliman ay palaging may hangganan. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Vargas. Ang bawat balita mula sa Maynila ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang buhay. Nabalitaan niya ang pagpanaw ni Doña Consuelo sa loob ng piitan dahil sa panghihina ng katawan, habang si Diego at Tamara ay patuloy na nagsisilbi ng kanilang sentensya, malayo sa karangyaan at kapangyarihang minsang naging Diyos nila. Nahanap na ba ni Flor ang pagpapatawad? Sa bawat gabi na tinitingnan niya ang basag na relo ng kanyang ama, na ngayon ay maayos nang nakalagay sa isang glass case sa kanyang opisina, na pagtatanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa krimen. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang kanyang bawat hininga. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at pinalaya ang kanyang puso mula sa tanikala ng paghihiganti. Ang katarungang nakamit niya ay sapat na upang punan ang puwang na iniwan ng kawalang katarungan. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hindi na sila ang dalawang magkatunggaling estudyante sa law school. Sila na ang dalawang haligi ng Navarro Foundation. Bahagyang humawak si Gabriel sa balikat ni Flor. At sa simpleng haplos na yon, naramdaman ni Flor ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ito isang pasaning dapat bayaran ng pagpapakasakit, kundi isang kusang loob na pag-ibig na nagbibigay ng lakas. Attorney, tinatawag ka na ng mga bata. Gusto nilang marinig ang kwento mo tungkol sa bituin. Wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng lambing at kagalakan. Ngumiti si Flor at tumingin sa kanyang mga palad. Wala na ang mga paltos mula sa paglalaba. Wala na rin ang panginginig ng takot. Ang bawat linya sa kanyang kamay ay kuwento na ngayon ng pagtatanggol sa mga naaapi. Ang kapayapaang nahanap niya sa Leyte ay hindi ang kapayapaan ng pagtakas, kundi ang kapayapaan ng pagtupad sa kanyang misyon. Ang aral na nais iwan ni Flor sa bawat pusong nakikinig ay simple lamang. Ang dangal ay hindi nabibili ng ginto at ang katarungan ay hindi isang pabor na hinihihingi, kundi isang karapatang dapat ipaglaban. Ang edukasyon at kaalaman ang pinakamatalas na sandata laban sa pang-aapi, at ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa dami ng taong tinulungan mong bumangon mula sa putik. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa foundation, ang tunog ng kanilang mga yabag sa buhangin ay tila isang maayos na komposisyon ng buhay. Ang kwento ni Flor Navarro ay hindi nagtapos sa isang trahedya, kundi sa isang walang hanggang kabanata ng pag-asa. Sa gitna ng bawat unos at pagtataksil, manatili tayong matatag. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang liwanag ng katotohanan ay hinding-hindi magdidilim. Habang dahan-dahang nawawala ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Leyte, nadarama natin ang katahimikang matagal na ipinagkait kay Flor. Tapos na ang laban at sa wakas, malaya na siyang huminga sa ilalim ng langit na wala ng anino ng panlilinlang. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang patak ng ulan sa penthouse hanggang sa paghampas ng alon sa pampang na ito. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang tagpong iyon, kung saan natagpuan ni Flor si Diego sa kama ng iba, bitbit ang tropeyo ng tagumpay at ang mainit pang sabaw ng sinigang, hindi ko napigilang mapaluha. Ang sakit ng pagtataksil sa gitna ng iyong pinakamasayang sandali ay isang sugat na mahirap hilumin, at alam kong marami sa inyo ang nakakaunawa sa bigat na iyon. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hinubog mula sa mga totoong hibla ng buhay, mula sa mga sakripisyong madalas ay hindi nakikita, ngunit nananatiling buhay sa puso ng bawat babaeng lumalaban para sa kanyang dangal.
Ang kwentong ito ay parang ang basag na relo ni Mang Navarro. Maaaring huminto ang oras sa gitna ng ating pinakamatinding pait at tila basag-basag na ang ating mga pangarap. Ngunit ang bawat lamat sa kristal nito ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang kumpas patungo sa katotohanan. Huwag nating hayaang ang mantsa ng nakaraan ay maging permanenteng dumi sa puting barong ng ating pagkatao. Katulad ni Flor, ang ating halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo pinahirapan, kundi sa kung paano natin muling binuo ang ating sarili mula sa mga guho. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kina Diego at Doña Consuelo o nararapat ba silang makaranas ng mas matindi pang hagupit ng tadhana? At habang nakikinig kayo sa huling bahaging ito, nasaan ba kayo ngayon? Marahil ay abala kayo sa pagluluto para sa inyong pamilya, naglalaba, o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong marinig ang inyong boses at ang inyong sariling kwento ng pagbangon, kaya huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. I-like at i-share nyo rin ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang magsilbing inspirasyon sa lahat ng pusong sugatan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng damdamin, pagpalain kayo ng may kapal at naway laging manatili ang kapayapaan sa inyong mga tahanan. Tanyag na pamagat. Ang pagbangon ni Flor mula sa mantsa patungo sa katarungan. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagbabahagi ng positibong mensahe.